Good PM ba guys? Ito na po yung naging resulta ng pagkakalag namin dito sa cylinder head. Katatanggal lang po namin nito na ngayon lang kasi sa mayroon pa kaming ginawang ibang unit. Ngayon, nakita namin itong resulta ng cylinder head kung paano nag-overheat to. Yan. Yang bakas na itim na yan, yan. Ayan ang naging resulta ng overheat. Yan, nung pagbulwag ng tubig, ito, bakas ng sunog. Yan. Ito, saka to, saka dito yan. Tapos, pagdating dito sa may ng cylinder head gasket niya, ay nandito. Ito yung cylinder head gasket niya. Ayan. Yan po. Yan ang yung nagsimula kung paano siya bumulwak ng tubig. Tapos, nung nagbibiyahe ito, ay umaabot ito ng 240 ang temperature niya. Tapos nung pinaandar namin to, ay lumalabas dito yung presyon niya. Sa gilid na ito ng cylinder head gasket. Dito. Yan. Diyan na pumupusit. Lumalabas yung hangin. Yung pressure niya. Yung pagka pressure ng isang combustion ng piston, dito. Umangat ito. Yan. Ito yung cylinder head gasket. Tapos, nung binuksan namin yung drain plug, ay may kasamang, may halo na siyang tubig. Na siguro, di bababa sa 3 litro ng tubig. Na halo doon sa langis. Tapos, pagdating dito sa may, ayan. Ito na siya. Yan. Nasunog yung gasket. And umangat dito. Kaya lumabas ang presyon ng piston. Nung pagkaangat, siyempre natural lalabas ang tubig doon na bigla na lang sumulwak paglabas. Tapos, nung pagkahinto, siguro nagdadagdag sila ng tubig. Ang tendency dito ay pumapasok na yung tubig sa loob ng makina. Yan, hinigop na niya. Hinigop na niya yung tubig papasok sa oil pan. Ngayon, ang gagawin namin dito, obserbahan namin at titingnan ng maigi ang block na ito kung wala siyang crack or damage ang liner, o-ring ng liner. Lahat na ito. Yan. Itong 6 na piston. Tapos, dito naman ay ipadadala namin ito sa machine shop kung hindi siya bumaluktot, overheat. Yun, double check namin to bago namin isalpak sa block. Hindi na namin sa inyo na naipakita yung kung paano namin ito binaklas kasi sa may ginagawa kami ngayon, hindi ko na sa inyo na ipakita sa video kung paano namin ito binaklas kasi ang dami namin binaklas. Ayun yung mga gamit niya. Ito. Yan ang mga gamit niya.
intake at saka exhaust, tapos yung fuel filter housing. Ngayon ito, bukas ng umaga, padadala namin ito sa machine shop para masurin nila kung wala siyang damage o crack or ano man na bagay na nagkaroon ng problema. Ngayon ito para may set nila sa machine nila. Tapos dito sa liner, titignan namin to lahat to. Mga liner ng piston. Kung hindi po siya to nag-crack or yung mga o-ring nito, double check namin para sure pag salpak namin nito ay hindi na tayo magkakaproblema pa sa paglalagay na cylinder head dito. Para iwas na rin ng gastos, kakatanggal kabit, tanggal kabit, kailangan mainam dito ay i-double check nyo na para maiwasan ng aberya sa daan. Kasi kayo rin na mahihirapan pag nagkaroon ng problema sa daan, hindi mo na ito marirepair pa sa daan kasi marirepair na ito. Kaya guys, kung sa mga sasakyan ninyo ay nagkaroon na ng overheat kahit maliliit na sasakyan, mga kotse man, or ano, i-double check nyo yung water pump ninyo or water pump, pwede rin water pump, tapos yung radiator kung tama sa level ng tubig niya, may coolant, tapos yung hélice niya kung clutch type siya, pa-double check nyo na para sakali na ano, may dala nyo sa mga kakilala nyong mga talyer para mainam na maagapan. Kaya guys, kapag sa susunod nito ay malalaman natin kapag ang machine shop nito ay sinabi niya na wala ng damage, pilara surface na ayos na ito. Itetest natin yan dito sa makina niya. Doon paanda rin natin ng mga ilang oras kung hindi na siya naghalo yung tubig tsaka langis. Kaya guys, abangan nyo na lang sa susunod na video ko para makita ninyo kung paano at magawa ng maayos ang makina na ito. Salamat guys sa susunod na pagkikita natin. Bye!